Andito na po, andito na po, nandito na po. Andito na po. A-11 na po ngayon ng buwan, walang 11 yan ha? Walang onse yan. A-11 na ngayon ng buwan ng Marso. Ah. Samahan po ninyo kami hanggang... Anong oras tayo? Alauna. Alauna. Siyempre, alangan naman din na kami kakain. Sobrang naman kayo. Alangan mga Kakain gawin naman tayo. kami pagkatapos ho niyan. Habang maghahatid kami sa inyo ng mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng... Hindi Biyernes ha? Okay, buti Merkules. sinabihan mo ako. Ayan. Merkules ha? Miyerkules. Araw po ng tradisyonal na Baklaran Yun. Day. At samahan po ninyo kami sa... Siyempre, kasama namin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIC Radio at Taliw 23 TV. Ganun din po ang buong ng reportorial team ng DWIC Radio, Taliw 23 TV. At siyempre, patuloy kaming nagpapaabot ng aming pakikiramay sa mga inulila ng aming boss na si Boss Edgar Cabangon. At saka ngayon ang ikasampung anibersaryo Ano? ng pagkamatay ni Amba. Ano yung Amba rin? Kasi Sabay, Amba, halos 10th anniversary ngayon. 10th anniversary pa na ngayon ni Amba. Okay. Naabutan mo ba si Amba rito? Hindi, nung ako'y nag-OJT dito, Oo. kakalisan lang ni Amba. Oo, Okay. 10 years ago. Ano pala. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At ito na po ang ating palatuntunang Senyor Balita. Narito ang ating mga headlines para po ngayong araw nito ng Miyerkules. Panukalang pagkalooban ng poder ang Pangulo para po isuspindi ang excise tax sa langis. Ayun na po, tatalakayin na po mamaya o bukas siguro sa Senado. Senyor Balita! Ang grupo ng mga employers nananatili pong kampante sa hakbang ng gobyerno kontra krisis sa langis. Publiko, pinakakalma lang. Kalma lang kayo, kalma lang. At may magagawa pa rin tayo dyan, ha? Relax lang muna. Senyor Balita! Stable po, presyo ng mga pangunahing bilihin. Yan po ang pinagtiyak o tiniyak po mismo ng grupo ng mga supermarket. Stable, ha? Ayan, ha? Maliwanag yan, ha? Walang pag may nakita kayo nag-hoard dyan, teka, bakit kayo nag-hoard dyan? May stable po, sabi ng supermarket group, ha? Ayan. Senyor Balita! At panukalang iatras ang BARM elections sa Setyembre, lusot na. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. So, walang, iatras? Hindi na matutuloy. Kasi malaking gastos yan. Atras. Lusot na raw na BARM election sa Setyembre, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara na hindi na ituloy. Okay, malaking gastusan yan Okay. Senyor Balita! At yan po, ang ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, ika-11 ng buwan ng Marso. Pero bago po namin natin sa inyo mga detalye ng mga balita, alam nyo na kung bakit. Whether you like it or not, wala naman tayong magagawa. Kailangan malaman natin ang magiging lagay ng panahon natin at ihahatid yan sa atin ng ating El Bonito, Daryl Dastin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alam mo, kinakabahan ako sige, dito. bakit ka Engineer, kinakabahan? kinakabahan ako dito. Oh, Alam mo, engineer, yung ginagawa mo rito, mabigat. Ginagawa mo dito. Para magkasalanan ka. Inaalala ko, bawat programa, halimbawa, makapartner kami nito, bigla sasabihin sa iyo na, mga kasama po natin, mga kaibigan, ay walang iba kundi si El Bonito, Daryl. Lagyan mo. Yan. Dustin. Pero mo, pag pinakikilala ko sa lagi may kulog, baka ba sabihin ng mga tao, matindi yung kapartner ni Senyor. Para si Kapitang Kidlat. Alam mo, sa sobrang tindi, si Engineer Winer mag-a-agree to. Nagsisimula ang schedule ng alas 4:30, umuwi ng alas 8 ng gabi. Ikaw bang may-ari nito? Ay, wag nasa pamilya Cabangon. Parang kayo kasama rito na sa pamilya. Dahil kasi si baka na lang. Alam mo, ito ang pamamaraan para ako yan nananawagan. Ang ibig sabihin, hindi ka makakalusot dito yung medyo magpapalusot ka dahil umaga pala parang daig pagwardya, no? Anong gusto mo sabihin? Ang kulang na lang batuta. Okay, ano natin? Ang Lagyan lagay ng ng panahon natin, senyor, yung bagyo sa labas ng bansa.
nasa labas pa rin ng bansa. Ayun. Kala ko, kumakatok pa ba? Kumakatok pa rin? Hindi. Kahit kumatok siya, wala siya magagawa. Okay. Whether he like it or not. Hindi natin pagbubuksan yan. Never. Ayun. No Yun ang ID, maganda no nun. entry. Ayan. Dapat, sabi nga ni Donald Trump, I will build a wall. I will put a wall there. Ayun, ganun na sabi. Kaso walang pader. Ulitin mo, ano sabi ulitin? I will build the wall. Magkasama kamay. I will build the wall in the area of responsibility. No ID, no entry. Sabi niya? Sabi ni Trump. Yung tropical storm sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, mababa po ang tsansa at hindi na natin inaasahan na papasok sa ating bansa. Kaya safe na tayo for now. Kasi yung buntot nito nagpapaulan pa rin, senyor, sa malaking bahagi ng eastern section ng Mindanao. Asahan ng mga pag-ulan, may hina hanggang katamtamang mga pagkulog, pagkidlat sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Pero ito, senyor, ang maganda pang balita. Lumakas ang amihan. Na naman. Yes. Hindi, maganda, malamig pa rin. Malamig ka madaling araw. Maraming aakyat talaga sa Baguio niya. Oo naman. At saka, Panayang campaign ngayon sa Baguio, ha? anong campaign? Nakikita mo na, pupunta ko kayo ng Baguio. Nakikita, bawat bukas mo ng ano. Uy, Doon puro ba sa, Baguio. ako'y may Puro tanong. Baguio. Oh, may campaign, tourism campaign sa Baguio. Oo. May mukha ba yan? Wala naman. Wala nga eh. Wala na. Wala Okay, nga, puro akala- Baguio lang. Baguio na lang. Oo, kaya Okay. nga mas okay eh. Baka Mas mamaya okay may ang dating. ano eh. Wala. Papayta, baka mamaya may Ayan. mga naaga ng picture. Mga Wala. nakatigil na Wala. Leon lang ang makikita mo na nakaporma. Ang leon. Kasi minsan di ba tignan mo sa TV, ganito yung Oo. mga picture na mga naaga niya na. Ano, makikita mo sa leon? Nakasakay? Oh, walang ganon. Wala. Ay, bawal yun. Bawal. Bawal ipal. Ayan, okay. Okay. Sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Ba? Hanggang Visayas ang pag-iral ng amihan. Aba talaga, no? At ito- Ibig sabihin, Luzon, Visayas at Wala Mindanao. pa Mindanao. Wala pa Ang sa Mindanao. Mindanao, yung buntot ng bagyo eh. So, Luzon, Visayas lang. Oo. Pero, So, kung ang tanong mo kung kailan mararamdaman sa Mindanao, pwedeng bukas o sa Biyernes, maramdaman ng buong bansa. Ang amihan. Mali programa, ibang programa. Buong Amihan. bansa, amihan. Ayun. At malakas-lakas yung surge. Pero, posible, senyor, na ito na yung huling bugso ng amihan. Kala ko, extended na Pasko eh. Ay, hindi. Marami nagsasabi ng pero. Di ba ganun yun? Kasi pag traditional na Pasko, may amihan. Tama. Pero ngayon, dahil sa climate change, ang Ayan. amihan ngayon, Nababaliktad na talaga. hindi na sa December. Oo, hindi na sa, kadalasan sa buwan ng mga puso. Feeling ko, babahing pa ako. Pindutin mo. Hindi. Okay na, ayan, okay. Naka-recover na ako. Okay. Ayun. So, sa Mindanao naman po, mga mahihina at katamtamang localized thunderstorm sa maaaring maranasan dahil yan sa inaasahan natin na hagupit pa rin o yung buntot pa rin ng nasabing bagyo. Sa susunod na 3 araw mula Thursday, Friday at Saturday, asahan po sa Metro Manila maganda at maaliwalas ang panahon. Ang lowest po 22 degrees at ang highest ay posible hanggang 31 to 32 degrees. Sa Metro Cebu naman magkahalong init ulan pa rin ang inaasahan natin hanggang sa araw po ng Friday. Nasa 25 hanggang 31 or 32 degrees din ang agwat ng temperatura. Pero sa Metro Davao dahil nga sa Metro Davao ay may hagupit ang buntot ng bagyo, may kasama muna tong mga malalakas na kulog at kidlat. At sa Metro Davao kung saan pumapatak na naman ang ulan sa Metro Davao. Patak na naman ang Yung bumabanat ng bubong ganyan. ng bahay. Di ka ata naririnig. Parang Kaya- sabi kasi nila, parang iisa lang daw. isa lang. Oo. Parang isa lang Parang yun din Yun din. Walang nagbago. Oo, na nagbago. Magsawa kayo. 23 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura dyan po sa may Metro Davao. Kaya sa mga kababayan po natin sa Mindanao, iba yung pag-iingat, maging alerto at maging handa sa posibleng pagguho ng lupa at mga flash flood. Tandaan po ninyo, ang bansang Pilipinas may flood, walang control. Yan ang ako sinasabi ko sa inyo. O siya, sa ating sunrise sunset, tumilak po ang manok. Yan, nagising siya 6:07, late. Naalala ko na naman kasi. naman? Naalala ko na naman ng mga May balita nga tungkol dyan kanina. Anyway, mamaya mababasa mo naman. mababasa ko na yan siguro. At asahan po paglubog ng araw. Ano yan? Ano yan? Hindi ko pa naririnig. Ano ba naman? Ano yan? Di ba yung manok yan? Ano yan? Di ba yan ata yung Parang wala? ano po yan? Anong klaseng hayop yan? Yung pabo? Pabo, Oo, pabo. Tama. Oo, pabo. Pabo. Paghapon ba ganyan ang pabo? Hindi ko Parang alam may- sa, hindi ko pa gano'n.
I invoke my right against self-incrimination. Oh, Alas yeah. 6 po ng gabi ang paglubog ng araw. Uy, tayo, malamang senyor, syempre, masaya pa rin at tuloy pa rin ang buhay. Pero syempre, ang ating panalangin nasa yumaong Boss namin. Boss namin na si Boss Edgar Cabangon. Yan po muna aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po, si El Bonito Daryl! Hindi lalo, Justin, nagbabalita ng tama naglilingkod. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Senyor Balita! 13 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat, Daryl, Justin, sa pinakahuling tala ng lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw ng tradisyonal na Baclaran Day, at siyempre, gaya po ng binanggit namin, 11 ngayon ng buwan ng Marso, at tuloy-tuloy na tayo, entra na tayo sa mga umaaribang mga balita. Sabi ang detalye ng ating mga pangunay mga balita, uumpisa ng talakayin ng Senado ngayong araw. Senyora, ngayong araw pa ang panukalang bigyan ng emergency power si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspendin o ibaba ang excise tax sa produktong petrolyo. Pangungunahan po ang pagdinig ng Senate Committee on Finance na pinamumunuan po ni Senador Sherwin Gatchalian at ng Senate Committee on Ways and Means at Committee on Energy na pinamumunuan naman ni Senador Pia Cayetano. Ayon po kay Senador Cayetano, simpleng bill ang panukalang pagkalooban ng poder ang Pangulo para po sa pagsuspindi ng excise tax, kaya madali nila itong may papasa sa kahit isa lamang na public hearing. Ngayon. At git naman ni Senador Gatchalian, maaaring pagkatapos po ng hearing nila ngayong araw, agad nila itong dadalhin sa plenaryo. Kaya naman tiniwala ang dalawang senador na magagawa nilang maipasa ang panukala bago mag-break ang sesyon sa susunod na linggo at kahit hindi na kailangan ng special sessions para po dito. Senyor Balita! Nanawagan naman ang ilang transport at business groups ng sa pamahalaan na alisin ang excise tax sa langis upang mabigyan ng breathing space, makahinga, breathing space ang mga negosyo at mamimili sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At ayon po kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus George Barcelon, inaasahan ang pagtaas po ng gastos sa manufacturing, logistics at consumer goods matapos pong umabot sa mahigit 24 na piso kada litro ang pagtaas ng presyo ng diesel. Iginit naman ni Piston President Modi Floranda na malaking ginhawa para sa mga public utility driver kung aalisin ang 6 pesos kada litrong excise tax sa diesel at 9 pesos VAT na anya'y nagpapabigat po sa kanilang araw-araw na gastusin sa biyahe. Binigyan din pa ni para commuters network convener Nanoy Rafael na regressive ang mga naturang buwis dahil po apektado kahit na po ang may hirap at walang mga kinikita. Senyor Balita! 16 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ay report muna tayo sa Palasyo ng Malacanang. Pilipinas nananatiling matatag sa rule of law at human rights ayon po kay Pangulong Marcos. Ang detalye mula kay Gilbert Verdes. Gilbert? Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na pangako ng Pilipinas sa rule of law at paggalang sa karapatang pantao. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, sinabi ni PBBM na mula nang sumali ang Pilipinas sa United Nations, 80 taon na ang nakalipas, nananatiling gabay ang batas sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Pinagtibay din niya ng Pilipinas ang pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang paggamit ng diplomasya sa
mapayapang pagresolba sa mga sigalot. Iginit pa ni Pangulong Marcos na mahalagang igalang ang soberenya at territorial integrity ng lahat ng bansa. Anya patuloy na maninindigan ng Pilipinas sa mga prinsipyong ito bilang responsabling miyembro ng international community. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpirang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. Direktamente mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang. Mula sa Palasyo, tingnan natin muna ang Senado. Nabulilyaso na pagbili ng barko para po sa Philippine Coast Guard. Pinabubusisi po sa Senado. Ang detalye po niya ihatid ni Celi Ortega Bueno. Celi! Labis na ikinadismaya ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang natuklasan na naibalik sa National Treasury ang 2.5 billion pesos na ipinaglaban niyang maipasok sa 2024 national budget para maipambili ng Coast Guard ng may 60 metrong haba ng barko. Ayon kay Zubiri, win-win situation sana ito dahil bukod sa madadagdagan ang barko na magpapatrolya sa West Philippine Sea, may 3,000 na mabibigyan ng trabaho dahil gagawin dapat ang barko sa isang shipbuilding facility sa Balamban, Cebu. Kaya pinaimbisigahan ni Zubiri sa Senate Committee on Finance ang hindi natuloy na pagbili ng barko para sa PCG. Ayon kay Zubiri, nagkaroon na ng mga meeting ang Coast Guard sa Australian Ambassador at interesadong Australian shipbuilding company at noong 2025 matapos sa mga komunikasyon sa Office of the President na issue na ng Authority to Purchase Motor Vehicle at Special Allotment Release Order at ginanap ang pinakahuling pre-bid conference noong December 2025. Pero sa bandang huli, wala na pala ang pondo kaya tanong ni Zubiri ay kung dahil ba ito sa kapalpakan sa burokrasya o dahil sa katibalian. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Zubiri. I learned that the allocation is no longer available to the PCG. Na-revert na po ang pera sa national government. Sino bang hindi maiinis dito, Mr. President? Di ba? Kawawang-kawawa yung ating mga Coast Guard doon ngayon sa Zambales at sa Palawan. Ayon kay Zubiri, kung nabalik man sa national government ang pondo, sana'y nagamit ito sa pagpapagawa ng silid-aralan o kaya sa medical assistance dahil nakakatakot na baka nagamit pa ito sa mga ghost projects. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impila Metodong Nakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! 20 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat, Shelly, mula sa Senado. Samantala, kampante po ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na malalampasan ng Pilipinas ang krisis sa langis at enerhiya bunsod po ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. At ayon po kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. na nanatiling kontrolado ang sitwasyon kaya't walang dahilan para magpanik ang publiko. Gayunman, dapat solusyonan ng gobyerno ang hindi maawat na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo na punot dulo ng pagmamahalan po ng mga bilihin at serbisyo. For the last 25 years, kahit anong problema dinaanan natin, yung GDP natin, hindi naman bumababa ng 5%. Mapuwera nung nag-COVID tsaka nung last year na nasa 4.4. Ngayon, ang sinasabi na pagka umabot ang mga fuel na mga $120 per barrel at nagtagal, yan ang may cost recession. But then again, hindi naman tayo sasabi ko hindi tayo kagaya nung dati. Ngayon naman, kahit paano, meron tayo mga alternative na, manageable, pero ibig sabihin, hindi naman tayo mga pangkarote gusto. Sa Sabado, pero we will survive this. Samantala, kinumpara rin ng tagapangulo ng ECOP ang kasalukuyang krisis na kinakaharap ng bansa sa mga naranasang dilubyo noong mga nakaraang dekada. Mas worse nung una, no 70s. Yung 1990s, di masyado yan. Tsaka ngayon kasi, we are in a better position kaysa nung araw. Ngayon kasi, meron na tayo mga alternative fuels na ginagamit. Marami na rin gumagamit ng mga solar, may mga hydro. At tsaka yung ating monetary policies ngayon, malaki ang dollar reserve natin ngayon. So, merong bala yung buffer tayo para ma-blunt yung
appreciation ng peso, for instance, tapos yung ma-blood din yung possible inflation. Dinig ni ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! 22 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak naman ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association o PAGASA na nananatiling stable ang presyo ng mga basic at prime commodities tulad po ng mga manufactured at processed goods sa mga supermarket. Ito po ay ayon kay PAGASA Executive Director Stephen Cua at dahil po na-deliver ang mga manufacturer ang mga stock ng mga bilihin bago pa sumiklob ang digmaan sa Middle East. Gayunman, aminado si Cua na may asahan pa rin ang posibleng pagmamahal ng ilang bilihin, partikular na po sa mga palengke at fresh produce sections ng supermarket dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng krudo. Yung pagtaas medyo siguro likely, di ba? Pero right now, wala pa. Sa palengke siguro. Kasi mga fresh produce, syempre araw-araw hinahatid yun. At nagtaas na yung medyo malaking adjustment sa presyo ng crudo, no? So, I guess medyo gumalaw na yung presyo sa palengke and fresh produce section ng supermarket. Pero yung mga manufactured goods, processed goods, pricing is a management strategy. So, when you say kailan asahan, depende sa manufacturer. Kaya nga kinakausap ng DTI ngayon ang mga manufacturers. Samantala, pinayo naman ni Cua ang publiko na iwas ang mag-panic buying habang gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para mapagaan ang tumitinding epekto sa ekonomiya ng sigalot sa gitnang silangan. We should not get into any panic buying kasi it'll worsen the situation dahil maubusan tayo ng mga supply. Pero yun na nga, yung mga doon sa mga tindang may kaya ang kanilang market, medyo may dagdag na may pila ng kaunti. Pero for those selling to the masses and those na daily wage earners, wala, panic lang. Kaya huwag kayo mag-panic, okay? Kalmado lang tayo, medyo ano lang, let's work this out. Government is trying to come up with different steps, no, to alleviate yung situation, no. Pinagde-deliberate ka ng mga congressmen whether provide the president with emergency powers, no, para i-suspend temporarily o kaya bawasan ang taxes at excise taxes and VAT, no, ng crudo. Dinig ni PAGASA Executive Director Stephen Cua sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! Report tayo mula sa Kamara. DOJ, DILG, NBI at iba pang ahensya ipatatawag po sa pagdinig para alamin ang status ni dating Congressman Saldi Co. Detalye niyan, ihahatid ni Jelly Mendez. Jelly? Yes, senyor, iimbitahan sa pagdinig ng Kamara ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para alamin ang status ng warrant of arrest ni dating Congressman Elizalde Co. Kasunod na rin ito ng isinusulong na House Resolution 808 ni Navota City Representative Toby Tiangco para investigahan ang mabagal na aksyon sa pag-aresto kay Co. Kabilang sa posibleng padaluhin ang DOJ, DILG, NBI, Bureau of Immigration and Deportation at ang Ambassador ng Portugal sa Pilipinas. Nais kasi ni Tiangco na madaliin ang implementasyon ng arrest warrant at magkarekomenda ng legislative measures kung kinakailangan. Katakataka para sa mambabatas kung talaga bang hinahanap si Co dahil tila wala umanong sense of urgency na panagutin ang isang itinuturing na malaking isda. Para kay Tiangco, kailangan ng malinaw na clear-cut guidelines sa pagpapatupad ng arrest warrant kapag ang subject ay nasa labas ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Binanggit din ni Tiangco ang magkakaibang posisyon ng DILG at DFA sa implementasyon ng warrant of arrest. Iginit ng kongresista na dapat tuluyan ng hinahayaan umano yung legislative gaps na matakasan ng isang individual na may sobra-sobrang resources ang legal na proseso at magtago sa ibang bansa na walang extradition treaty. Dapat niyang malaman kung anong ahensya ang may responsibilidad na ipatupad ang arrest warrant, koordinasyon sa foreign jurisdiction at engagement sa international law enforcement agencies. Inaasahan naman ang transparency at makakapagbigay ng kumpiyansa sa publiko at magtataguyod na pagkakaisa sa mga institusyon at ahensyang may kinalaman sa pag-aresto kay Co. Ito si Patrol 30.
Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalitan ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Magbabalik kami sa mga karagdagang mga pangunahing detalye pa rin ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time. 27 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you. 32 minutos na, makalipas ang alas 12 ng pananghalian po ninyo. Ha? Kayo lang. Tuloy-tuloy ang pananghalian ng ilan natin mga kababayan dyan. Ano man ang inyong ulam, basta masaya. At ika nga, nagkakaintindihan, nagkakaisa, nagmamahalan. Pinaka-importante po yan, senyora. Okay? Habang kami naman po ay patuloy na mag-aatid sa inyo ng mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin, ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Ali 23 TV. Ito pa rin ang ating palatuntunang Senyor Balita! Samantala, meron muna tayo special report mula sa PCSO. PCSO nakikisa sa 2026 National Women's One Kick-Off Ceremony. Narito po ang isang special report. Nakiisa ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa kick-off ceremony ng National Women's Month Celebration na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Ang programa ay nagsilbing panimula sa isang buwang pagdiriwang na nagbibigay pugay sa mahalagang papel, kakayahan at kontribusyon ng mga kababaihan sa paghubog ng lipunan at sa pagsusulong ng karapatan at pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipina. Bilang ahensyang naglilingkod sa mamamayan, ipinahayag ng PCSO ang patuloy nitong suporta sa mga programang nagtataguyod sa kapakanan ng mga kababaihan, lalo na sa larangan ng kalusugan at serbisyong panlipunan. Ang pakikilahok ng ahensya ay patunay ng pakikiisa sa layunin ng pamahalaan na bumuo ng isang inklusibo at patas na lipunan para sa lahat. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket ng bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medical. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya merong kawang gawa. Senyor Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga amigos at mga amigas. May report si Jen Patrolia. LTO nagpadala ng mga enforcer sa Cebu laban sa katiwalian. Detalye mula kay Jen Patrolia. Jen! Nagpadala ng law enforcer sa Cebu ang Land Transportation Office bilang bahagi ng kampanya laban sa katiwalian. Layunin ng hakbang na tugunan ng mga naiulat na anomalya at palakasin at integridad sa enforcement operations sa nasabing rehiyon. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanelao, mahalaga ang misyon ng mga opisyal upang mapalakas ang pagpapatupad ng batas trapiko, mapanatili ang kaayusan sa kalsada at maibalik ang tiwala ng publiko sa ahensya. Dagdag pa ng LTO official, inaasahan ang mataas na antas ng profesionalismo, disiplina at paggalang sa batas mula sa mga ipinadalang tauhan ng LTO. Ako si Patrol 38, Jen Patrolia, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen. 35 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang i-reset ang unang regular parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao sa BARM. Sa botong 247-0 at 2 abstention, lumusot sa plenaryo ng Kamara ang House Bill 8220 na layong ilipat ang eleksyon ng BARM sa Setyembre ngayong taon. Sa ilalim ng panukala, ang BARM election ay sasagawa sa ikalawa ng Lunes ng Setyembre at ikakasa kada 3 taon. Nauna nang sinabi ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur,
Representative Zia Alonto adyong na ang kahalagahan na iurong ang halalan ay bunsod ng mga naging development kasama na ang desisyon ng Korte Suprema na nag-aalis ng sulu bilang bahagi ng BARM. Kabilang sa panukala ang pagbibigay ng holdover capacity sa mga membro ng Bangsamoro Transition Authority hanggang sa maihalal ang mga bagong opisyal ng rehiyon. Ang panukala ay bagay ng Priority Legislative Agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council para po maprotektahan ang integridad ng peace process at matiyak na magagampanan ng kauna-unahang mayahalal na Bangsamoro Parliament ang kanilang tungkulin at responsibilidad ng walang balakid sa batas. Senyor Balita! May report si John Samson. Pagtaas ng presyo sa mga construction materials dulot ng oil price hike, pinangangambahan at libreng toll sa ilang expressway hiniling. Detalye mula kay June Samson. June? Senyor, aminado ang Department of Public and Highways na malaki ang magiging epekto sa mga infrastructure projects ng pamahalaan dahil sa walang prenong pagtaas ng presyo sa petrolyo. Ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ito ay dahil kumukonsumo ng krudo ang mga heavy equipments na ginagamit sa mga struktura. Pinipirma rin na kalihim na posibleng dumagat yung nilagyan ng mga construction materials gaya ng mga bakal, semento at asfalto. Pero tiniyak ni Dizon na walang mangyayaring pananamantala sa sitwasyon. Samantala, iminungkahi naman ng Public Estate Authority Tollway Corporation na gawing pansamantalang libre ang pagdaan ng mga motorista sakaling mabuksan ang segment 3B ng Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Ang temporary toll holiday ay tugon sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na magtulungan habang naharap ang bansa sa krisis dulot ng tensyon sa Middle East. Kabila nito ay sinabi ni PEATC Chairman Anthony Peter Onyx Crisologo na makikipag-usap sila sa Toll Regulatory Board at sa grupo ng negosyanteng si Manny Pangilinan na pride sa proyekto. Malaking tulong ang pansamantalang libreng toll ngayong papalapit ang mahal na araw dahil inaasahang maraming motorista ang bibiyahe patungo sa mga probinsya. Patrol 34, June Samson para sa ipilang nagpodong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat June Samson. Nagatid sa ating orasan 39 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, dumako tayo muli sa Palasyo ng Malacanang. Pilipinas bukas sa mas malawak na kooperasyon ng mga umunlad na bansa. Ayon po kay Pangulong Marcos. Detalye mula kay Gilbert Verdes. Gilbert? Handang makipagtulungan ang Pilipinas sa iba pang umunlad na bansa sa pamagitan ng South-South Cooperation. Sa kanyang special address sa United Nations General Assembly sa New York, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang bansa sa pagpapalitan ng kaalaman, teknolohiya at capacity building arrangements upang matulungan ang mga bansang may katulad na hamon sa pag-unlad. Partikular na binanggit ng Pangulo ang may pagtulungan sa mga small island developing states, least developed countries at mga bansa sa Africa. Ibinahagi ng Pangulo na maaaring makatulong ang karanasan ng Pilipinas sa healthcare, education, migration governance at technical vocational education. Anya sa pamagitan ng pagkakaisa at kooperasyon, mas mapapabilis ang pag-unlad ng mga bansang kabilang sa Global South. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Impilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat Gilbert. Samantala, meron lang pong paalala ang PhilHealth. Tuloy-tuloy po mga frontline at hospital-based services ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth 5 araw kada linggo. At ito po sa kabila ng pagpapatupad ng compressed on-site schedule para po sa administrative at back office staff simula po nitong Marso 9. Ayon po kay PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado, mananatiling fully operational mula po Lunes hanggang Biyernes ang kanilang mga serbisyo kabilang ang PhilHealth Cares nurses at pamalasakit personnel sa mga ospital, local health insurance offices,
PhilHealth Business Centers, satellite offices at hospital desks, Benefit Administration Section at Information Technology at Legal at Field Operations. Nilinaw po ng PhilHealth na mananatiling matatag ang kanilang serbisyo at maasahan ng publiko ang digital portals at frontline desk ng ahensya. Senyor Balita! May report po si Jelly Mendez dyan po sa kamera. Dating opisyal ng Ombudsman na nag-iimbestiga sa questionableng yaman ng mga Duterte iimbitahan sa pagdinig po niyang VP Sara impeachment. Italya, mula kay Jelly Mendez. Jelly? Senyor, posibleng ipatawag sa pagdinig ng House Committee on Justice si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Kasunod dito ng rekomendasyon sa komite ni House Deputy Speaker Paulo Ortega de Cis, isa sa mga endorser bukod kay Manila Representative Benny Abante Jr. sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, si Carandang ay involved sa high-level investigation na sumuri sa mga bank transaction records ng mga financial transactions ni dating Pangulong Rodrigo Duterte maging ng kanyang pamilya, kasama na nga si Vice President Sara Duterte. Naniniwala si Ortega na ang malalim na karanasan ni Carandang na may kinalaman sa financial documents ay makatutulong sa komite kung papaano suriin o susuriin ang bank records, maging ang SALN ni VP Sara. Matatandaan na noong 2017 si Carandang ang nagkumpirma ng bank transaction records mula sa AMLAC bilang bahagi ng investigasyon sa plunder complaint na isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa dating Pangulo at sa kanyang pamilya. Dahil ito akusahan si Carandang na nagsisiwalat ng confidential bank information ng mga Duterte na naging dahilan ng pagpapatalsik nito sa kanyang pwesto. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez sa buulat para sa hindi na may tawdong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen Lee, sa lugar po ng kamera. Nagatid sa ating oras ng 43 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Si Jopel Peleño, may report. Simultaneous blood donation drive, sinagawa po ng 6th Infantry Campilan Division kasabay po ng ika-129 na Philippine Army Founding Anniversary. Detalye mula kay Jopel Peleño. Jopel? Nakiisa ang 6th Infantry Division sa simultaneous blood donation activity na bahagi ng 129th Philippine Army Founding Anniversary. Isinagawa ang aktibidad sa Camp Sionco Gymnasium sa Awang Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ang inisyatiba ni Colonel Alexander Zapanta na siyang namumuno sa Camp Sionco Station Hospital, katuwang ang Philippine Red Cross Cotabato Maguindanao Chapter. Simbolo ang aktibidad sa pagtalima ng 6th ID, hindi lamang para protektahan ang kapayapaan at kaayusan ng bawat komunidad, kundi maging katuwang din sa pagsagip ng buhay at isulong ang kapakanan ng bawat mamamayan. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Udyat po yan ng ating pagbabalik mamaya. Babalik po kami, ha? Sandali lang at bibigyan muna natin ang ilang mga mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 45 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghaling. Oras hatid sa 50 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Siya nga pala, meron lang pong paalala ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro. Laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Mari pong i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala po ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon,
bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Senyor Balita! Maraming palang salamat doon ho sa mga taga Cuyapo, Nueva Ecija. Ayan, nagpapabati yung mga taga Cuyapo, Nueva Ecija. Marami ho na nakikinig ho sa atin dyan at nakikinig po palagi sila at gagaya nila Jerry Bacatiag at saka yung farm ng Honolulu and farm ng Honolulu, Hawaii. Ba, talaga, si Cesar, Nita at Nicole mula po sa Las Vegas, Stanley and family, Manny and Farm, also Paul, Ami and family Flores. Salamat po, yung mga family Flores. Marami po salamat sa inyong pagsubaybay sa amin dito sa DWIZ Radio Dali 23 TV. 51 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Live report ni Celia Ortega Bueno. Mga banat ni Senador Marcoleta umabot na po sa sukdulan kaya pinatulan na po ni Senador Lacson. Nakikita ang rason bakit paborito siyang sisihin ni Marcoleta. Tinukoy na po ni Lacson. Detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Celia! Siguro mas pogi ako sa kanya. Ito ang nagbibirong tugon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nang tanungin bakit paborito siyang sisihin at batikusin ni Senator Rodante Marcoleta. Siguro mas pogi ako sa kanya. Paliwanag ni Lacson na umabot na sa sukdulan ang pambabatikos sa kanya ni Marcoleta kaya pinatulan o sinagot na niya ang mga batikos at kasinungalingan nito. Dahil anya sa mga banat sa kanya ni Marcoleta, nabulgar tuloy ang maraming mga shortcomings nito. Narito po bahagi ng payag ni Senator Lacson. Problema, kung sumusobra na, lahat naman tayo may elastic limit di ba? Para tayo rubber band din Pag dumating na sa malapit sa breaking point, ay preserve ko na yung breaking point. I will have to respond. Yun. So, marami tuloy na i-reveal tungkol sa mga shortcomings niya, sabihin na lang natin. Ayoko sabihin kagaguhan, pero shortcomings would be a better word. Ayon kay Lacson, oras na muli siyang banatan ni Marcoleta sa plenaryo ng Senado, hindi niya ito palalampasin at sasagutin niya uli ito. Sabi ko, yung hit niya, lit you back. Enough is enough kasi sobra na Namimihasa na, ibig sabihin. Wala naman basihan. Lalo siya nalulubog. You know, every time he shoots himself in the foot, naghahanap siya ng masisisi Ako yung paborito niyang sinisisi For all his miseries. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat, Shelly. Mula pa rin sa Senado. Samantala, mula sa Senado, balik tayo sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong Marcos nagdaos ng diplomatic reception para po sa UN Security Council bid. Detalye mula kay Gilbert Verdes. Gilbert. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang luncheon reception para sa mga permanent representatives ng mga bansang miyembro ng United Nations bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na makakuha ng pwesto sa UN Security Council para sa 2027 to 2028 term. Ayon sa Pangulo, layunin ng pagtitipon na palakasin ang suporta ng iba't ibang bansa sa kandidatura ng Pilipinas at ipakita ang papel ng bansa bilang mapagkakatiwalaang katuwang at tagapagtaguyod ng kapayapaan sa pandaigdigang komunidad. Nakatakdang idaos sa Hunyo 3 ngayong taon ang halalan para sa non-permanent seat sa Security Council na siyang pangunahing lupon ng UN na tumatalakay sa mga usapin ng pandaigdigang seguridad. Sinabi ng Pangulo na kapag nagtagumpay ang kandidatura ng bansa, magkakaroon nito ng pagkakataong magkaroon ng mas malakas na boses sa mga pandaigdigang usapin kasama na ang malalaking bansa na miyembro ng Security Council. Kabilang naman sa mga dumalo sa reception ang mga opisyal ng delegasyon ng Pilipinas tulad ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, Ambassador Jose Manuel Romualdez, Ambassador Enrique Manalo at PCO Secretary Dave Gomez. Patrol 13 Gilbert Verdes para sa himpilang may totonglas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat.
ang ating kasamang si Gilbert. Mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang, 56 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Jopel Peleño. PNP ininspeksyon ang mga gas stations dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan upang masiguro ang tamang presyo ng mga produktong petrolyo. Detalye mula kay Jopel. Jopel? Binisita at ininspeksyon ng mga tauhan ng San Jose del Monte City Police Station sa lalawigan ng Bulacan ang mga gasoline station sa lungsod. Ayon kay CSJDM Chief of Police Lieutenant Colonel Rayson Bagain, layo nito na masigurong sumusunod ang lahat ng gasolinahan sa kanilang Area of Responsibility o AOR sa otorisado at tamang presyo ng mga produktong petrolyo. Kasabay nito, nagbigay din aniya sila ng paalala at impormasyon ukol sa crime awareness upang mapalakas ang kaalaman at kahandaan ng mga empleyado ng mga establishmento sa pag-iwas sa mga insidente ng krimen, lalo na sa mga kaso ng snatching at robbery hold-up. Sinabi pa ni Police Lieutenant Colonel Bagain na nais nilang siguruhin ang pagiging patas at malinaw na pagpapatupad ng presyo ng gasolina, gayon din ang pagsunod ng mga establishmento sa mga umiiral na alituntunin at regulasyon ng pamahalaan habang pinalalakas ang kooperasyon ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Pinangunahan ani Bagain ang pakikipagdialogo at pag-iinspeksyon sa mga gas station sa CSJDM ni Sector 5 Police Captain Darwin Bautista, kasama sina Police Master Sergeant Marvin Adriano, Patrolman Gerald Aquino at kinatawan mula sa pamahalaang lungsod. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Samantala, 57 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balikan natin si Jen Patrolya. Accredited driving school at mga instructor nito sa Metro Manila. Ayun, pansamantala pong sinuspindi. Alamin natin ang detalye mula kay Jen Patrolya. Jen? Pansamantalang sinuspinde ng Land Transportation Office ang 12 accredited driving schools at mga instructor nito sa Metro Manila dahil sa sinasabing irregularidad sa pag-i-issue ng certifications. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanelao, inisyuhan na niya ng show cause order sa mga nasabing driving school at inaasahan niyang magsusumite ang mga ito ng kanilang written explanation matapos ang 5 araw. Sinabi pa ni ASEC Lacanelao na isinasa ilalim na sa 30 o 30 araw na preventive suspension ang 12 driving schools at mga instructor nito. Lumilitaw na nag-issue ng certificate ang mga nasabing driving schools sa mga estudyante na hindi sumailalim o kumumpleto ng 8 oras na mandatory practical driving instruction na paglabag sa Memorandum Circular ng LTO. Babala ni ASEC Lacanelao, isusulong nila ang pagkakaso sa mga naturang sangkot sa irregularidad kung mabibigo ang mga ito na magsumite ng kanilang paliwanag sa itinakdang panahon. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Bueno, sumapit na po tayo sa tagdang oras ng ating pansamantalang paghahatid sa inyo ng mga pangunay mga balita. Pero bago tayo tuloy yung magwakas, mensahe po mula kay Boss Edgar Cabangon. A happy good reminder, life is like a bowl of ice cream. We can either take our spoon and eat, or we can just sit and watch the ice cream melt. Let's not wait for the opportunity to pass us by. Stand up and let's grab our spoon. Think good, think God, thank God. Susunod na po ang Tulay Pilipino kasama sina Tony, Rose, Gaida at Angelo Baino. Salo po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco may isang pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios. Hasta mañana.